Good morning guys! So andito tayo ngayon sa ating layer building number 5 kung saan andito yung latest batch ng ating mga manok. And then may nakahalo dito guys na mas bata pa sa kanila na merong mga sakit at hindi pa nag-undergo ng antibiotics treatment. Yung problema natin ngayon guys ay hindi natin pwede na lagyan ng mga antibiotics yung ating overhead tank dahil maapektuhan yung mga manok na nangingitlog na. So hindi natin basta-basta mabigyan yung ating mga manok na nangingitlog na. So itong may mga sipon ngayon, hindi pa ito nangingitlog. So yung challenge natin ngayon guys, kapag ang ating water system or water line ay connected at ang ating mga buildings ay multi-age. Ibig sabihin ay hindi lahat sila iisang age lang. Merong mas bata at merong mas matanda. So yung the way we treat our flocks guys ay based on age. So isa yan sa factor na kino-consider natin. Hindi natin mabigyan talaga ng antibiotics yung ating overhead tank dahil of course makakainom yung iba nating mga manok. So ang ginawa namin, in-inject namin individually sa mga manok na merong case or merong sipon or merong signs and symptoms ng bacterial infection. So yun yung ginawa namin guys para hindi na doon sa tubig ipadaan yung mga antibiotics. So sa pamamagitan nun ay naging individualized yung treatment natin, na-separate natin or na-segregate natin yung mga may tama sa mga walang tama, and then hindi pa naapektuhan yung iba nating mga flocks na wala namang sakit at nangingitlog na. So very important na maisip talaga natin kung paano natin ma-deliver yung proper management at proper treatment, especially sa mga manok natin na meron ng signs and symptoms ng bacterial or viral infection. Careful tayo sa pagbigay ng mga antibiotics. Yung oras ng pagbigay ng antibiotics namin ngayon ay medyo hapon na after harvest para hindi ma-istorbo yung ibang mga manok na nandito. And then medyo hapon na din para hindi din ma-stress yung mga flocks na candidate for injection. Ngayon guys, medyo gloomy yung panahon, hindi masyadong mainit, so hindi masyado irritated yung ating mga alaga. So very important guys na mabigyan natin ng tamang management at tamang timing ang ating mga alaga, lalong-lalo na kapag ito ay nakahalo-halo sa isang buildings lang. So ito yung disadvantage guys kapag multi-age talaga yung ating buildings, kasi lalong-lalo na kapag hindi natin alam yung mga sources ng mga RTLs na binibili natin at kapag ang mga sources ng ating mga RTL ay iba-iba. So ilalagay natin sa isang building, dinidiscourage natin yun kasi unang-una hindi natin alam yung history ng mga manok na galing sa isang poultry, and then if ever na ganon yung paraan nyo para makatipid kayo of course sa space, no? So kailangan natin mag-undergo ng quarantine yung ating mga manok. So before natin ilagay sa or ihalo sa ating flocks yung mga incoming natin na mga RTL, especially kapag hindi sa same supplier natin nakuha, ay kailangan ilagay muna natin dun sa quarantine area for at least 14 days para matingnan natin kung hindi ba carrier yung mga manok na nabili natin ng mga sakit. So very important yan guys para hindi na tayo mag-treat sa buong poultry kapag meron ng outbreak or kapag affected na yung ibang mga manok. Dapat walang contagious disease yung ating mga manok. Dapat after 14 days ay healthy yung ating manok. So dun pa lang pwedeng ihalo yung mga manok natin na bagong bili sa mga existing layers natin. So guys, ito pala yung mga manok na nakahalo sa ating flocks. Kung mapapansin nyo guys, medyo mga mababa pa yung tapay nito compared sa kapitbahay nila. Medyo malalapad na yung tapay. So ito yung mga bago nating mga manok na sobra nung nirelease nating mga RTLs na hindi nabili. Nagkaroon to sila ng sakit na hindi natin pwedeng i-antibiotics yung overhead tank kasi isa lang yung nila, water line connected yan sa mga active layers. Ito dito guys ay hindi pa nangingitlog. So yung purpose natin na ma-treat sila ay dapat kumbaga individual treatment lang. So pinili lang namin yung may mga tama, tapos nag-inject kami ng Terramycin LA. So after 3 days tingnan natin kung merong pagbabago. Ito guys, so yan, mga bago nating mga manok yan. So yun yung mga luma natin na manok yan.
So yun yung problema talaga if sa isang building ay multi-age, maraming edad. Kasi hindi tayo basta-basta makatreat properly. So isang naging problema natin dito guys ay during sa pag-inject sa mga manok ay tinamaan ng veins ng isang manok dito kaya dumugo yan, no? Nag-bleed. Dapat careful yung pag-inject natin kasi baka sa veins tinamaan at hindi sa muscle. So baka mamatay. So in-expect natin guys na in 3 days dahil magre-respond yung antibiotics na binigay natin. Minarkahan natin yung mga manok na nabigyan ng antibiotics at i-monitor natin after 3 days kung nag-respond. Hopefully mag-egg drop na yung batch na ito guys para makadagdag sa ating na-harvest na itlog dahil medyo marami pa din ito, makakatulong pa ito sa harvest natin. Guys ay yung ditong mga manok na bago natin tsaka hindi pa nangitlog ay tinira lang din natin, no, ng antibiotics. Yung iba, so selective pa rin yung pagbigay natin ng antibiotics para hindi talaga maapektuhan yung recovery ng iba nating mga alaga. Katulad yan guys, so yan, mga nangingitlog na yan. Yan, nangingitlog na yan. Masyado ng pula at saka malapad na yung palong. So hindi natin pwedeng bigyan lahat ng antibiotics kasi masisira yung momentum nila sa pag-recover. So yan, konti na lang may ano na yan, mangingitlog na. So kung mapapansin nyo, may iba pang medyo may sipon talaga. So guys, continue pa din yung pag-monitor natin sa ating mga flocks dito dahil medyo hindi pa ganun yung pagtaas ng production. Tinitingnan din natin yung kondisyon nila dahil nga sa patuloy na pag-ulan-ulan dito sa atin. Isa pang tinitingnan natin ay baka magkasipon din sila. So hindi na natin pwedeng patuloy yung antibiotics dahil nangingitlog na nga sila. And then magibigay siguro tayo ng multivitamins lang dito para ma-boost natin yung immune system nila at ma-prevent yung pagkakasakit. So unang-una nating ibigay yung mga multivitamins na merong high in vitamin C content, and then i-follow up natin ang mga probiotics para mag-increase yung good bacteria sa kanilang tiyan. So yung Terramycin LA pala guys is long-acting antibiotics. Yung pagbigay natin ulit sa kanila is a case-to-case basis. Itanong muna natin sa ating mga consultants, veterinary consultant or sa mga experts para hindi magkaroon ng antibiotics resistance or para hindi tumaas yung dosage ng ating mga alaga kapag tinamaan ulit ng mga bacterial infection. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito at sana ay may natutunan naman kayo ngayon. Happy poultry farming! Bye!